Ang salungatan sa pagitan ng Israel at Iran na madalas ding tinatawag bilang Iran-Israel Proxy War ay isang nagpapatuloy na hidwaan ng dalawang bansa. Wala man silang direktang sagupaang militar, ngunit ang mga rebeldeng grupong Houthi na nasa Yemen, Hezbollah na nasa Lebanon at Hamas na nasa Gaza ang talagang nagpapaulan ng bomba at personal na nakikipagbakbakan sa Israel na mayroong suportang militar mula sa Iran. Ganong mga senaryo lang palagi ang ating nakikita, binibigyan ng Iran ng pondo at mga armas ang mga grupong ito upang makipaglaban sa Israel. Ngunit noong nakaraang araw biglang nag-iba ang ihip ng hangin dahil sa kauna-unahang pagkakataon direkta at talagang mismong ang Iran ang siyang umatake sa loob ng teritoryo ng Israel. Ang malawakang missile at drone attack ng Iran ay ang nagsisilbing tugon sa umano'y ginawang airstrike ng Israel sa kanilang konsulado sa Damascus, Syria, kung saan pumaslang ito ng 13 katao kabilang ang matataas na opisyal ng Iran Revolutionary Guard. Mahigit 300 na mga missile at suicide drone ang pinakawalan ng Iran, hindi pa kabilang ang parehong armas na nagmula naman sa kanilang mga kaalyadong grupo na nasa Iraq, Syria at Yemen. Nagmistulang umuulan ng bulalakaw sa loob ng teritoryo ng Israel at walang patid ang pag-intercept ng kanilang mga air defense system at sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa gaya ng Amerika, United Kingdom at France. Marami sa mga missile at drone ang hindi na nakapasok pa sa airspace ng Israel. Ngayon mga kapatid, bagaman nagkaroon lamang ng minor damage ang Israel, ngunit hindi pa nagtapos doon. Gigil na gigil ang War Cabinet ng Israel at talagang nangako ito na maghahalo ang balat sa tinalupan kung hindi sila gaganti sa ginawa ng Iran. Paglipas ng ilang araw, napaulat na nga na sorpresang inatake ng Israel ang Iran. Pinuntirya raw nito ang isang base militar na nasa sentro mismo ng bansa. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi nagtagumpay ang Israel dahil pinabagsak lang ng mga air defense ng Iran ang kanilang pinalipad na mga drone. Kalat na kalat mga kapatid sa mga pahayagan at mapapanood rin sa iba't ibang mga ulat na talagang pinabagsak daw ng Iran ang nasabing drone na umatake sa kanilang military base. Ngunit hindi ka maniniwala kapatid kung malalaman mo na ang sinasabi ng Iran na umataking drone na isa palang missile at ang sinasabi nilang walang anumang nasira sa kanilang mga pasilidad ay isa lamang palang malaking kasinungalingan dahil ang katotohanan direkta palang tinamaan ang kanilang S-300 missile defense system. Welcome sa Maharlika TV. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin ang tunay na nangyari sa ginawang kontra-opensiba ng Israel sa Iran. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Nito lang Biyernes ng umaga, napaulat na naglunsad ng limitadong pag-atake ang Israel sa mismong teritoryo ng Iran. Tinawag itong limitado dahil hindi katulad sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel na pinagsasabay ang napakaraming missile at drone. Ang pag-ataking ito ay ginamitan lamang daw ng Israel ng iilang mga drone. Ayon sa ulat ng Time Magazine, sinabi raw ng isang tagapagbalita na minamanage ng Islamic Revolutionary Guard na mayroong nagaganap na mga pagsabog malapit sa military base sa lungsod ng Isfahan, mga 340 kilometers sa timog ng Tehran, ang kapital ng Iran. Ang nasabi umanong mga pagsabog hindi dahil sa tinamaan ng pag-atake ang kanilang base militar o lungsod, kundi dahil sa mga putok ng kanilang air defense system na di umano'y nagpabagsak ng isang kahinahinalang bagay. Ganon din ang sinabi sa Japan News na ang narinig na mga pagsabog malapit sa military base ay mga putok na nagmumula sa mga air defense system ng Iran. At ang mga pinuntirya raw nito at pinabagsak ay ang 3 mga drone. Sinabi rin ng CNN na base raw sa isang Iranian officials na napabagsak nga ng air defense ng Iran ang 3 mga drone malapit sa airbase ng Isfahan. Wala umanong nasira o napinsalang mga pasilidad, lalong-lalo na ang kanilang nuclear facility na malapit lang sa lugar. Ngayon mga kapatid, mabilis pa sa putok ng air defense system ng Iraq ang pagkalat ng balita na talagang 3 drone lang umano ng Israel ang ginamit upang atakihin ang ilang military base ng Iran. Ngunit ayon sa BBC, mismong ang Amerika ang nagkumpirma na maaga nitong Biyernes, tagumpay na tinamaan ng Israel ang target nito sa Iran gamit ang missile bilang isa umanong retaliatory strike. Maaring hindi ka pa naniniwala na missile nga ang ginamit ng Israel na pang-atake, kaya ito pa ang isang patunay. Sa ulat pa rin na nagmumula sa BBC, isang debris ng Israeli missile ang bumagsak at na-recover sa Central Iraq sa parehong oras ng pag-atake sa Iran. Dagdag pa sa report, sinabi rin ng mga eksperto na ang nasabing missile debris na na-recover ay ang Blue Sparrow missile na gawa ng Israel na madalas inilulunsad sa himpapawid gamit ang kanilang mga fighter jet.
Sa pahayag naman ng isang dating opisyal ng British Army, naniniwala siya na ang mga debris na nakikita sa mga larawan ay malamang na mula sa isang missile booster na ang mga warhead ay nakahiwalay at dumiretso patungo sa eksaktong direksyon ng kanyang target. Ngayon mga kapatid, sa sinasabi ng Iran na na-intercept ng kanilang mga air defense system ang pag-atake at wala raw kahit anong nasira sa kanilang base militar at mga pasilidad. Ngunit ayon sa report ng Fistpost, nasapol at nasira raw ng Israeli strike ang Iranian air defense system. Sa isang satellite image, makikita ang isang tumpak na pag-atake ng Israel sa 8 Chikari Air Base ng Iran, kung saan matagumpay nitong nasira ang isang napakahalagang radar na ginagamit ng mga Iranian para paganahin ang kanilang mga S-300 air defense system. Ayon din sa report, bago raw tamaan ng isang precision strike ang nasabing radar, pinalibutan pa daw ito ng 4 na mga truck na mayroong naglalakihang missile, ngunit wala itong nagawa sa nasabing pag-atake. Pero bakit nga ba tila tinatago ng Iran ang tunay na nangyari sa sinasabing pag-atake ng Israel? Well, isang bagay lang ang gustong patunayan ng Iran. Ang kanilang bansa ay pinaninindigan nilang mayroong malakas na depensa at armas. Ang Ispahan kung saan naganap ang sinasabing missile strike ng Israel ay isang malaking lungsod na nasa gitna ng Iran. Nasa rehiyon na ito ang naglalakihang infrastruktura ng kanilang militar, kabilang ang isang malaking airbase, isang pangunahing missile production complex at ilang mga nuclear facility. Walang duda kapatid na napakahalaga para sa Iran ang lungsod na ito, kung kaya't hindi rin may tatanggi na mas matindi ang kanilang depensa rito. Ngunit ang mga ulat na walang kahirap-hirap itong napasok ng isang simpleng missile ng Israel ay isang malaking kahihiyan sa Iran, kung kaya't hanggat maaari ay pilit nila itong ilihis sa taong bayan. Hindi rin magandang pakinggan mula sa mga grupong sinusuportahan ng Iran katulad ng Hezbollah sa Lebanon at Houthi na nasa Yemen na walang nagawa ang kanilang mga armas at depensa sa simpleng atake ng Israel. At upang lubusan na hindi mapahiya ang gobyerno ng Iran, animoy nagbibingi-bingihan lang ito sa nasabing pag-atake ng Israel at ni hindi nga nila kinilala ang insidente. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!